Hello mga ka-farmers, welcome back to our YouTube channel, John Crest Goat Farming. Kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to click the subscribe button para updated po kayo kung ano yung ating mga bagong video. So dito sa video na to, pag-uusapan natin itong Napier grass. Ano nga ba itong Napier grass? At gaano ba ito kahalaga para sa ating mga alagang kambing at baka at kahit na ano pang mga hayop? Paano ba ang tamang pag-farm nito at pagtatanim? So yan ang pag-uusapan natin. Ibabahagi ko po sa inyo sa video nito. So kami po ay mayroong maliit na goat farming dito sa Bohol, Philippines. At gusto ko lang, lahat ng i-share ko ay base lang po sa kaunti naming kaalaman. Sana ay mayroon din po kayo matutunan mula sa amin. Ang Napier grass po, katulad ng nakikita natin ngayon sa video, ay tumutubo po yan hanggang 3 hanggang 4 na metro. So nakikita ninyo mas mataas pa sa akin itong Napier grass namin. So napakaganda nito sa ating mga alagang hayop dahil ito po ay masagana sa protina at fiber. Napakabilis lang din po nitong tumubo at alagaan. So ito nga po palang sa amin, kaya nitong mag-produce hanggang 7 hanggang 10 years kung tama ang pag-aalaga natin. So napaka-common na nitong Napier grass dito sa Pilipinas. Kaso, base sa naobserbahan ko, konti lang yung pina-farming talaga or tinatanim talaga ng maayos ang Napier grass. Kadalasan kasi tumutubo lang ito ng wild sa ating mga lupain. Kaya tayong mga farmers ay kinukuha lang natin ito kung may dahon na ulit, pero hindi talaga natin inaalagaan. So sa nakikita ninyo dito sa video natin, tinatanim talaga namin ito ng maayos. Pina-farm talaga namin itong Napier grass. Inaabunuhan din namin para maganda ang tubo. Ang kagandahan dito sa Napier grass mga ka-farmers kasi kaya nitong mabuhay kahit na medyo matagal na walang ulan. So katulad ngayon dito sa amin sa Bohol, Philippines. So halos mag-2 buwan na walang ulan. Pero matibay itong Napier grass natin. Base sa nakikita ninyo, luntian pa rin ang kanyang mga dahon kahit na medyo dry na sa bandang ibaba. Depende, ang pagputol sa Napier grass ay depende kung saan ninyo gagamitan. Kung anong klaseng hayop meron kayo. Kung para sa kambing, mas maigi na habang bata pa ay putulin na para hindi matigas yung kanyang katawan ng Napier grass. Hindi kasi kinakain ng mga kambing kung masyado nang matitigas ang stems or ang katawan ng Napier grass. Kung baka naman, walang problema, kaya nilang ubusin kahit na yung matitigas na bahagi ng Napier grass. Pero dito sa amin, ngayon, ang ginagawa namin sa aming Napier grass ay mayroon na po kaming chopper machine or yung tinatawag na shredder machine. Bali, tinatadtad namin ng maliliit itong Napier grass bago namin ibinibigay sa aming mga kambing para siguradong mauubos nila. Minsan, may mga parte na sobrang tigas na talaga at hindi na talaga nila kayang kainin. Pero halos 80 to 90% ay nauubos talaga nila ang Napier grass at walang sayang. So ito yung pinaka-advantage dito sa chopper machine. Pwede din na gawing manual kung hindi naman medyo marami yung ating mga hayop. Pwede gawing manual yung tinatadtad natin ng itak natin. Medyo mabagal nga lang, pero siguradong hindi nasasayang ang Napier grass natin bago natin ibigay sa ating mga alagang hayop. Sa pagputol ng Napier grass, napaka-importante na bahagi ng pagpa-farming ng Napier grass itong pagpuputol or pagha-harvest. Dati, bago ko pa natutunan ang tamang pagputol ng Napier grass, medyo matataas yung pagkaputol ko ng stems. Ang nangyayari, tumutubo, ang bagong sibol ay tumutubo sa katawan kung saan ko pinutol. So hindi pala siya maganda. Ang akala kasi natin sa Napier grass, ang bagong tubo ay sumisibol kung saan natin pinutol. So mali pala. Ang magandang tubo pala ng Napier grass kailangan ay sa lupa mismo manggagaling. Sa ugat na nasa ilalim ng lupa, doon dapat sumisibol ang bagong
batch or ang bagong sibol ng Napier grass para siguradong matibay at malalaki ang mga dahon pagkatubo nito. Dahil kung saan tayo nagputol, kung doon sumisibol ang bagong sibol, maliliit ang mga dahon at payat yung ating mga Napier grass na bagong sibol. So kailangan ang tamang pagputol, yung pinakasagad sa lupa na kaya ninyo, so yun ang tamang pagputol. Dahil tulad ng sabi ko, ang Napier grass ay tumutubo mas maganda kung ang sibol ay galing mismo sa ilalim ng lupa. So tulad na nakikita ninyo sa video, ang ganda ng bagong sibol ng ating mga Napier grass. Tungkol naman sa pag-iimbak ng Napier grass, kung halimbawa medyo marami na ang inyong pananim, pwede nating iimbak ang ating Napier grass gamit ang tinatawag na silage system, kung saan pine-ferment natin ang Napier grass at iniimbak natin sa isang imbakan na airtight or yung walang hangin na nakakapasok. So sa ibang bansa, ito yung palagi nilang ginagawa. Isa-silage nila ang kanilang mga Napier grass, pati na yung mais na luntian pa. Dito sa atin, kailangan nating matutunan tayong mga ka-farmers kung paano ang tamang pag-imbak, lalo na minsan ay mayroon tayong mga pagkakataon na sobrang haba ng tag-init. Kailangan bago tayo mag-farming, kahit na ano pa yan, baka, kambing, kailangan ay handa ang ating pananim, ang mga pagkain natin na supply sa kanila. At isa na nga sa paghahanda ay ang paghahanda para sa tag-init, na kailangan marunong tayong mag-imbak ng ating mga Napier grass or kung ano pa mang klaseng grass or damo ang ating ipinapakain sa ating mga alaga, para ready tayo pagdating ng tag-init.
So, gagawa ko ng ibang video, ikukumpara natin ang pagkakaiba ng green Napier or Pakchong sa purple Napier. Kasi meron silang advantage, meron din silang disadvantage sa bawat isa. So, sa ngayon, ito lamang po ang kaalaman na maibabahagi ko po sa inyo mga ka-farmer tungkol sa Napier grass. Maraming salamat sa panonood at huwag magsawang manood ng ating mga videos dahil susubukan kong ibahagi ang kung ano man yung kunting kaalaman na natutunan din namin habang kami ay nagpa-farming. So tayo mga ka-farmers, dapat palagi tayong bukas sa kung ano man yung mga bagong kaalaman na pwede nating mai-apply sa ating pagpa-farming para siguradong tayo ay maging successful sa ating kung kahit na ano pang klase ng pagpa-farming meron tayo. God bless everyone. Thank you for watching this video.